Mga ngaral, chapter 1 to 12. Okay, ang title ho ng mensahe natin ngayong araw na to, ito, mga aral mula sa mga ngaral. Okay, una, ang dami ho sa mga ngaral na matututunan, pero ito yung pinakamatindihong aral na matututunan natin sa mga ngaral. Una ho ay walang kabuluhan ang lahat. Pag binasa mo ang chapter 1, ito ho ang laman ng chapter 1. Babasahin ko po. Ito ang katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. So confirmation po yan na ang sumulat ng mga ngaral ay anak ni David, walang iba kundi si Solomon. Tama? Sabi dito, napakawalang kabuluhan! Exclamation point. May grabe emotion ng sumulat. Walang kabuluhan! Grabe yung emotion ni Solomon. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Kung ito ang mabasa mo, bakit kaya? Binabasa mo ay Biblia, tapos ang mabasa mo mga salita, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Akala ba natin ang laman ng Biblia ay puro mga positibo, pero ang binabasa natin ngayon ay isang walang kabuluhang salita. Okay? Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Ayan, sino mga nagtatrabaho? Para saan ang pinagtatrabahuan nyo? Para saan? Pastor, para sa anak ko. Para sa pamilya ko. Yan, may sagot. Ganun din naman si Solomon. Lahat ng pinagtrabahuan niya para sa kaharian niya, para sa pamilya niya, pero nagkaroon pa rin siya ng conclusion na walang saysay ang lahat ng bagay. Sabi niya, patuloy ang pagpapalit-palit ng lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Sabi ni Solomon, nagbabago ang henerasyon, pero hindi naman nagbabago ang mundo. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Kay Solomon, yung mga bagay na gano'n, nonsense. Walang sense. Parang gigising ka ngayon, mamaya tutulog, gigising ka nga kinabukasan, matutulog. Para sa kay Solomon, nonsense ang bagay na yun. Walang saysay. Pabalik-balik lang ang pinanggagalingan, ang hangin ay umihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Ayan. Lahat ng tubig ay mauuwi sa dagat, ngunit ito ay hindi napupuno. Grabe yung kaisipan ni Solomon. Pinag-aralan ni Solomon na pag umulan nga naman, yes, dadaan sa bubong, dadaan sa ilog, pero ang ilog, laging ang dulo, dagat. Pero kailanman hindi napuno ang dagat. Inisip pa yun ni Solomon? Kaya sabi ni Solomon, grabe yung ulan, grabe ang lakas ng ulan, pero hindi man lang napupuno yung dagat. Para sa kanya, nonsense ang bagay na yun. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmumulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag, walang sawa sa paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna at ang mangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Nonsense ang lahat ng bagay, sabi ni Solomon, dahil ang lahat ng bagay iikot, pabalik, paulit-ulit lang ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Solomon, walang kwenta ang lahat ng bagay. Sabi ko sa inyo, pag binasa niyo yung chapter 1, ang iiwang tatak sa ating isipan, talaga bang walang kwenta ang buhay? Kung yan lang ang babasahin natin, walang conclusion, walang sagot sa dulo, then magtatapos tayo sa malaking katanungan, baka totoo. Pero hindi ho natapos ang mga ngaral sa chapter 1. Pero yan ang unang points natin. Okay? So sabi dito ni Solomon, walang kabuluhan ang lahat dahil nakita natin, ito ang ibig sabihin niyan, yung tono mo niyan ay discouragement and reality of life. Nagsasalita si Solomon ng discouragement, disappointment. Nagsasalita si Solomon ng parang isang bagay na parang bagsak na bagsak siya, pero nagsasalita siya ng isang katotohanan. Sa mundong ito, mga kapatid, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, dahil bakit? May tatlong dahilan. Una, dahil sa mundo, walang katarungan. Sabi ni Solomon, habang inaaral niya yung mundo, habang inaaral niya ang araw-araw na pamumuhay ng tao, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, dahil sa mundo ay walang katarungan. Paano niya nasabi? Yung nangyayari sa masama, nangyayari sa mabuti.
At yung nangyayari sa mabuti, nangyayari din sa masama. Sabi ni Solomon, parang nonsense. Tama po ba? Naranasan po ba natin na dapat yung mararanasan nating mga matutuwid, tayong mga Kristiyano, pero bakit ang mundo ang nagse-celebrate? Halimbawa, ang gusto nating mga Kristiyano, tayo lang lagi ang answered prayer, pero may mga unbeliever na answered prayer din. Tapos ang mga makamundo, masasaya, pinagpala, tapos ang mga Kristiyano, mahihirap at puro pagdurusa. Sabi ni Solomon, parang nonsense ang buhay. Sabi ni Solomon, sabi niya, walang katarungan. Dahil ang hinahanap ni Solomon, gusto niya makita yung pagkakaiba ng mabuti sa masama, pero habang binabaybay niya, buti hindi siya natapos dyan. Okay? Pangalawa, walang mapapala sa lahat ng ating mga pinagpaguran. Ano ang payo ni Solomon sa mga nagtatrabaho? Sa mga nagtatrabaho, sabi ni Solomon, mag-enjoy ka. Hindi pala masama. Sige, mag-enjoy ka. Lahat ng pera mo, gamitin mo sa kasayahan. Go! Si Solomon na nagsabi nun. Gusto mong uminom ng uminom? Go! Pera mo yan. Gusto mong magpakasasa sa lahat ng bagay? Go! Kasi sabi ni Solomon, kung yan ay pinagpaguran mo, may karapatan kang lahat yan ay lustayin. Lahat yan ay may karapatan kang gamitin. Pero hindi nagtapos doon ang book sa chapter 1. Remember hindi nagtapos doon. Kung yun ang payo ni Solomon, ay gusto ko yun i-grab. Gusto ko itong gamitin. Kasi sabi ni Solomon, pero hindi dyan nagtapos. Okay, point 1 pala tayo, may kamatayan. Yun ang pinaka nag-discourage, na-disappoint si Solomon sa buhay, nandun na sa kanya lahat. Ang babae ni Solomon, 1,000. Ilan ang babae nyo? Isa. Tama na yan. Kay Solomon, 1,000 at lahat magaganda. Sabi ni Solomon, kung ikukumpara lahat ng babae na meron ako, wala ka nang hahanapin, 1,000 pa naman. Pero si Solomon, naramdaman niya, nonsense sa lahat ng bagay. May kamatayan, sabi niya, ako ang pinakamayaman, ako ang pinakamatalino sa lahat ng nilikha ng Diyos, ako ang pinaka. Kaya alam mo, nang na-realize ni Solomon, mamamatay ako, kanino mapupunta yung yaman ko? Nonsense ang buhay. Tignan nyo, pag ikaw ang makapakinig sa mensahe ng chapter 1, tuturuan ka nito para magliwaliw, tuturuan ka nito, bakit ako mag-aalalahanin ko ang Diyos? Ito ang buhay. Mamamatay din naman pala. Yung nangyayari sa masama, nangyayari din sa akin. Nonsense ang lahat, so walang kwenta ang buhay. Pero hindi ho dyan natapos. Yan ang point number 1 natin, walang kabuluhan ng lahat. Yan ang sabi ng unang aral ng mga ngaral. Pangalawa, eto na ho. Okay? Kanina sabi niya, nonsense ang buhay. Magpakaligaya tayo, magpakaliwaliw tayo dahil nonsense, walang kwenta ang buhay. Pero dumating sa time, nandito na ho tayo sa pangalawang point, sabi ni Solomon, pero alalahanin natin ng Diyos. Pangalawang aral na napakaganda ho natin matutunan. Unang aral na kailangan ma-realize natin, sa mundong ito, wala kang pwedeng ipagmalaki. Dahil sa mundo, ang lahat ng bagay, nonsense. Sa mundo, ang lahat na meron ka, mawawala yan lahat, wala kang madadala dyan. Isa pa sa sinabi ni Solomon, yung bata pagkasilang, kung paano isinilang ang batang walang dala, uuwi sa Diyos, o mamamatay siya nang wala rin dala. Diba? Kaya huwag niyong pigilan yung mga nagliliwaliw. Huwag niyong pigilan yung lustay ng pera. Huwag niyong pigilan. Kanilang pera yun. Okay? Kanila yun. Okay? Kagaya sila ni Solomon. Pero may pero. Pangalawang point, alalahanin ng Diyos. Okay, pwede magliwaliw pero dapat inaalala din ng Diyos. Mga ngaral, chapter 12, mayroong 7 alalahanin. Sa mga ngaral, chapter 12, although yan ay tingnan nyo kung ilan ho ang sinabi ng Biblia kung paano natin alalahanin ng Diyos. Ang dami. Una, alalahanin mo ang iyong manlilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Okay? Doon pa lang sa una, talagang nire-remind na agad tayo ng Panginoon, hanggat kaya mo, hanggat na-experience mo yung buhay, kapatid, meron ka pang pagkakataon. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago matabunan ng makapal na dilim ang ulap. Darating ang panahon, hindi mo na ma-appreciate yung buhay dahil bakit po? Talabak na ho ang gera. Sa totoo lang ho, pag nandun ka sa part ng gera, hindi mo na nanaising mabuhay pa. Purihin ng Panginoon, nandito tayo sa napakapayapang sitwasyon, pero hanggat nandito tayo sa payapang sitwasyon, kapatid, meron tayong dapat gampanan. Ano yun? Iluhod at ihayo ang salita ng Panginoon
sa pamamagitan ng iyong lakas at sa pamamagitan ng resources na meron ka. Okay, alalahanin daw ang Diyos. Number 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo ang Panginoon. Sabi ko nga ho, may mga time na marirealize mo rin, may mga tao na nasa kasalukuyan, hindi nila ma-appreciate yung word na ito. Bakit po? Ito ho ay tungkol ho sa challenge and reminder. Ito ay isang hamon at isang malinaw na paalala na ang buhay ay kailangan natin kailangan natin itong alalahanin. Ibig sabihin kailangan natin ibalik ang ating mga sarili sa Diyos dahil ang salitang yan, habang bata at malakas pa, yan ay paalala na ang buhay ay hindi lagi tayong malakas. Hindi laging ang buhay ay meron ka ng sapat na lakas para maalala mo ang Diyos. Pangalawa, habang may oras at panahon pa, then ang conclusion natin dyan, habang hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, alalahanin natin ang Diyos hanggat kaya pa natin. So habang bata pa tayo at malakas pa, Lord, habang mayroon pa akong kakayanan sa kasalukuyan, teka, alalahanin na kita, meaning kailangan magpagamit na tayo sa Panginoon hanggat pwede pa. Hanggat meron ka pang lakas at meron ka pang kapasidad, kapatid, magpagamit ka na sa Diyos. Kailan pa tayo magpapagamit? Pastor, pag last chance na. Hindi po, hanggat malakas pa. Habang may oras at panahon pa tayo, habang hindi pa huli ang lahat. Kaya tayo mga buhay, pwede mangaral anytime. Ano ba yung mga nilalagay mo sa wall? Sa Facebook mo, ano ba mga nilalagay? Mga word of God ba? Mga word of encouragement? Mga lingwahe ba ng pang sa Diyos? Kapatid, pwede mong gawin yung kasi buhay ka pa. At huwag naman sana dumating sa time na pag kinuha tayo ng Panginoon, bumalik tayo sa Diyos at sabi natin, Lord, kung may pagkakataon lang sana, nasiran ko yung kaibigan ko, nasiran ko yung pamilya ko. Kapatid, ito yung time, hindi bukas. Amen. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Kapatid, yung cellphone mo na yan, napakabisan yan. Inalaw na ng Panginoon na hindi ka napupunta sa Afghanistan, hindi ka napupunta sa mga malalang lugar para mag-share ng salita ng Diyos. Gamit lang ang cellphone, makakarating ka doon. Ang tanong, ginagamit po ba natin ang ating mga cellphone para mag-reach out ng tao? Huwag kang mahiya mag-post ng salita ng Diyos. Huwag kang mahiya mag-share ng mga mensahe ng Diyos. Bakit po? Yan ho ay makakaabot. At may mga tao hong maililigtas gamit ang mensahe na yan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Salita ng Diyos ay buhay. So alalahanin natin ang Diyos habang hindi pa huli ang lahat. Habang nandito ka, purihin ng Panginoon, naniniwala ko, inalala mo ang Diyos sa kasalukuyan at hindi ka kailanman ho magkakaroon ng regret sa iyong buhay. Then last, ito na ang panghuli. Mga aral mula sa mga aral, una, walang saysay ang buhay sa mundong ito, walang kabuluhan ang lahat, sabi ni Solomon, kung sa mundo lamang ang ating buhay. Alalahanin natin ang Diyos, yung pangalawa, then pangatlo, sabi dito, magsusulit tayong lahat sa Diyos. Yan. Yung encouragement ko kanina, kung may pera ka at meron kang hanap buhay, nagtatrabaho ka, i-enjoy mo ang lahat ng pera na meron ka. Okay lang yun. Lahat ng bagay na gusto mong gawin, gawin mo na. Sa'yo yan, iyo yan, ikaw yan. Pero, walang damayan, dahil pagdating sa pagsusulit, KKB. Amen po ba? Pagdating sa pagsusulit, hindi grupo. Pagdating sa pagsusulit, individual. Okay? Magsusulit tayo lahat sa Diyos at ang sabi ng mga ngaral, chapter 12, ang bilis natin, no? Chapter 12 na agad. Mula 1:12 na. Natapos natin. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Si Solomon na nagsabi sa chapter 1 hanggang chapter 10 na mga bagay na walang kabuluhan, walang saysay mabuhay sa mundo, walang saysay ang lahat ng bagay sa mundo, nagbago ng tono. Nakikita nyo? Pag sinusulat niya, nagkakaroon siya ng realization sa buhay. Sabi niya, mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim. Sige, gumawa ka ng mga bagay na gusto mo. Okay, gawin mo yung mga bagay na lihim na ginagawa mo, gawin mo. Mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Okay? Ano ang sabi dyan, no? Ito ho ay realization. Bago natapos ho ang aklat ng mga ngaral, nagkaroon si Solomon ng realization, nag-reflect siya, nagkaroon siya ng, magkakaroon muna ako ng reflection bago matapos yung aklat. Sabi niya, magsusulit tayong lahat sa Diyos. In-encourage niya mga tao na gawin ang lahat ng bagay, pero sabi ni Solomon, teka,
Gawin mo ang lahat ng bagay, uminom ka, magpakasasa ka, magpakasaya ka sa mundong ito, pero, sabi ni Solomon, sa kahuli-hulihan, pero isusulit mo yan sa Diyos. Diba? Ang lakas ng encouragement mula chapter 1 hanggang chapter 10, sige, gawin mo yan, gawin natin. Pero pagdating sa 12, sa kaduluhan, nagpreno si Solomon at naalala niya, teka, meron palang Diyos na kailangan natin harapin. Sa realization po niya, nagkaroon siya ng realization na sabi niya, matakot tayong lahat sa Diyos. Sabi ni Solomon, habang sinasabi niya kanina yung chapter 1, hanggang chapter 10, na-realize ni Solomon na, teka, baka yung sinasabi ko na to, baka against to sa Panginoon. Baka sobra-sobra yung lingwahe ko sa Panginoon. Kaya sabi ni Solomon, matakot tayo sa Diyos. Dumating ka ba sa point na lakas mo magsalita sa Diyos at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hinahamon mo ang Diyos, ang dami mo sinasabi sa Panginoon, dumating ka ba sa point na ganyan? Kapatid, i-reflect mo ang sarili mo. Dahil the moment na nag-reflect ka, i-remind sa'yo ng Panginoon, tao ka lang. Anytime may pwede akong gawin sa'yo. Pag hindi ka nagpakababa, pwede kitang kunin ngayon din. Si Solomon na-reflect niya, naalala niya, teka, Diyos pala itong sinasabi ko. Okay, matakot tayo lahat sa Diyos, haharap tayong lahat sa Kanyang hukuman. Yes, pwede mong ilagan, pwede mong iwasan ng simbahan, pwede mong iwasan ang gawain ng Diyos, pwede mong iwasan lahat yan. Pwede kang hindi umaten sa lahat ng gawain ng Diyos, pwede mong iwasan ng mga pastor, pwede mong iwasan ang lingkod ng Diyos, pero hindi mo maiiwasan ang hukuman ng Diyos. Amen? Maraming mga tao, Lord, gusto ko sa langit. Gusto ko pumunta sa langit. Ito, filosofong salita to pero ayaw pumunta sa simbahan. Paano ka pupunta ng langit kung sa simbahan hindi ka makapunta? Sabi ng mga pilosopong kaisipan. Pero may sense po ba? Kung gusto ng isang tao pumunta sa langit pero ayaw niya sa Diyos, anong langit ang gusto niya? May kilala kang tao, gusto sa langit pero ayaw sa Diyos? Anong klaseng langit ang pupuntahan niya? Langit na walang Diyos? Mga kapatid, yung gusto nating langit ay yung may Diyos. Tama? Kaya nandito tayo ngayon sa simbahan dahil na-appreciate natin na ang simbahan ay vessel ng Diyos para pag-ipon-ipunan nating mga Kristiyano. Sa totoo lang, paglabas natin, hindi na ito ang simbahan. Take note, paglabas natin, hindi na ito ang simbahan. Ikaw na ang simbahan. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ikaw ang carrier ng church ni Lord paglabas mo ng simbahan? Ikaw na. Ang sabi nga ng terminology, ikaw ang templo ng Diyos. Hindi ito ang templo ng Diyos. Bakit ikaw ang templo ng Diyos at ako? Dahil ang templo na ito, ginawa namin. Ginawa namin ito nila Ama, ng mga kapatid ko. Ginawa namin ito. Pero hindi ito ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ito at ikaw. Bakit siya may gawa sa atin? Diyos ang may gawa sa iyo, kaya ikaw ang templo ng Diyos. Balikan ko lang, mamaya paglabas mo, anong klaseng templo ang daladala mo? Ito ang tawag dito, formality lang. Amen? Nagagather tayo linggo-linggo dahil ito ang kiniklaim natin church, pero paglabas mo ng church, ikaw ang church. Paano mo kinikerry ang church ng Diyos? Amen? Kaya bawal sa atin nung may bisyo. Araw-araw may pagsubok, araw-araw may suffering, pero mga kapatid, araw-araw ka rin makipag-battle, gamitin mo yung salita ng Diyos. Matakot tayo lahat sa Diyos, haharap tayo lahat sa Kanyang hukuman. Babalikan ko lang, yung mga tao kung iwas ng iwas sa Diyos, sa gawain ng Diyos, isang araw wala ka nang matatakasan at wala ka nang maiiwasan dahil haharap ka mismo sa Kanya. Haharap tayo lahat sa Diyos, yan ang sinasabi ng mga ngaral, at tayo lahat po ay magsusulit sa Kanya. Last, ang sabi dito, hahatulan ng Diyos ang lahat ng ating mga ginawa. Hayag man o lihim, kapatid, hayag man o lihim ang ginagawa natin, ikaw ho ang haharap sa Diyos niya. Ako, ang trabaho ko ngayon, sinisikap kong magampanan ang trabaho ko bilang pastor. Ang trabaho ng pastor ho ay magbahagi ng salita ng Diyos, may masaktan man o wala. May matutunan man o wala. May mga tao man matouch o hindi. Ang trabaho ng pastor ay mag-share ng salita ng Diyos, pero pare-pareho nating trabaho na gampanin ang salita ng Diyos. Okay. Paalala, mga ngaral, chapter 11, verse 9, ito. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. Sige, gawin natin lahat. Ang ganda nito. Gusto ko to. Teka, parang ang sarap nito. Gawin mo lahat. Pero isusulit mo lahat yan sa Diyos. Ang tanong, prepare ka ba? Gawin mo lahat ng gusto mo dahil ikaw naman ang magsusulit niyan lahat sa Diyos. Ayan. Parang pinupush ko na kayo. Pero ang pinakamalalim na sense ng word na yan, pag-isipan mo rin mabuti.
Yung bagay na alam mong ikasisira mo sa harapan ng Panginoon, kahit gusto mo, kapatid, itigil. Itigil natin. Kahit gustong-gusto mo yung palabas, pero hindi gusto ng Diyos, itigil mo. Kasi isusulit mo yan kay Lord. Pastor, ito lang yung nakakapagparelax sa akin, ito lang yung nakakapagpasatisfy sa akin. Ang tanong, masasatisfy ba yan si Lord? Pag hindi masasatisfy si Lord sa bagay na ginagawa mo, kapatid, tigilan mo yan, dahil isusulit mo lahat yan sa Lord. Kung tayo ho, na nandito sa sanlibutan, takot tayo at ayaw natin sikmatin ng tao, mas matindi manikmat ang Diyos. At isa sa pinakaayaw natin marinig sa Diyos, yung salitang, lumayas kayo, mapaggawa ng kasalanan. Naalala niyo yung 10 babae? Yung 5 ay matalino at 5 yung bobo? Sorry sa word, may ganun talaga. May 5 matatalinong babae na nagdala ho ng kanilang ilawan na may reserba. Nag-aantay sila sa Panginoon, habang nag-aantay sila sa Panginoon talagang, sinadyaatan ng Diyos, sinadyaatan ng Panginoon na i-delay. At sa buhay natin, para tayong mga babae na yon. Bakit ba hanggang sa kasalukuyan, may pagdidelay, may hindi pa dumarating na Panginoon na hinatay natin. Kaya ho, ang iba palagas na, yung simbahan hindi nagtutuloy-tuloy, yung iba magsisimula lang, mag-iinit sa umpisa, tas mawawala sa kalagitnaan, parang yung mga babaeng bobo. Sorry sa word, gagamitin ko na yung terminology na gano'n. Kasi ho, ang isang salita ho ng salita ng Biblia, mangmang. Katumbas lang ho yun ng salita na ginagamit sa kasalukuyan na bobo. Yung 5 babae po, yes, nagdala sila ng ilawan, pero hindi sila nagdala ng reserba dahil nakala nila ang pagdating ng Panginoon ay ura-urada. Sa buhay natin, hanggat buhay ka, hanggat kumikilos at nagigising ka araw-araw, kapatid, gawin mo yung mga bagay na tama sa paningin ng Diyos. Dahil pagdating niya at naabutan tayong mali ang ginagawa natin, pasensyahan tayo, magsasara ang pinto at hindi tayo makakapasok doon sa inihanda niyang kasalan. Amen. Mahiwaga yung mensahe na yon. At sabi ko, Lord, kaya nga sabi ng Panginoon, matakot tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Okay, tandaan, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Umamin na tayo dyan. So si Solomon, nakita ni Solomon, walang saysay ang buhay sa mundong ito, walang kabuluhan ang lahat, then agree ako sa Kanya. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, ni isang peraso, wala kang madadala, ni kahit isang kusin. Pero hindi tayo natapos doon. Magiging makabuluhan lamang ang lahat ng bagay kung sa Diyos natin iaalay ang ating buhay. Gusto mo magkaroon ng sense ang buhay mo? Kung gusto mo magkaroon ng saysay ang buhay at mga bagay sa buhay mo, i-offer mo sa Diyos. Sabi ni Solomon, walang saysay ang buhay sa mundong ito, walang saysay ang lahat ng bagay, then dapat ma-realize niya, i-offer mo ang buhay mo sa Diyos, magkakaroon niya ng sense. Amen po? Kung bakit nagkakaroon ng saysay ang buhay ng mga taga-JCCF, nagigising tayo, nagtatrabaho, pumapasok, at may mga ginagawa tayo, may sense na ang lahat, dahil alam mo na kung paano gamitin yung main purpose ng iyong buhay. Ano yan? Is to glorify God. Ang main purpose ng iyong buhay, kaya ka nagtatrabaho, hindi lang para kumita ng pera, kundi para ipatotoo sa trabaho mo, na kahit walang nakatingin, tapat ka pa rin gumagawa. Sino dito yung ganon? Oh, wala naman nakatingin. Tutulog muna ako. Ay, wala naman nakatingin, dudukit muna ako. Hindi ho. Kahit walang CCTV, kasama mo si Lord. Na magsasabi sa'yo, oops! Sana mo ma-realize natin yun. Magkakaroon ng sense ang buhay, magkakaroon ng kabuluhan ng buhay, kasi may Diyos ka. Kapatid, huwag sana lalabas sa bibig natin mga Kristiyano, walang sense ang buhay. Parang sinasabi mo, wala ka ba Diyos? Kaya may sense ang buhay ng mga Kristiyano, kasi mayroon tayong Kristo. Amen? May Kristo tayo, kaya may kabuluhan ang ating buhay. Kaya higit nating pahalagahan ng Diyos, higit sa lahat ng bagay. Pwede kaya yun? Pastor, may ginagawa ko, gusto kong magliwaliw, gusto kong i-explore ang aking sarili. Pwede kaya mapapurihan ng Panginoon? Yes, pwede. Kung lahat ng gagawin mo ay para sa ikapupuri ng Kanyang pangalan at nag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. Okay? Pwede po yung mga bagay na yon, as long na napapupurihan natin ng Panginoon. Okay, magtatapos tayo sa hamon at dito tayo mag-pray. Hamon, higit nating pahalagahan ang ating relasyon sa Panginoon, Panginoon Diyos, kaysa sa mga bagay sa sanlibutan ito na wala hong kabuluhan. Ang paulit-ulit yung word, walang kabuluhan. So sabi kanina ni Solomon sa chapter 11 at chapter 12, alalahanin mo ang Diyos. Ang sinasabi ni Solomon, siguraduhin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kung maayos ang relasyon mo sa kapwa mo tao, siguraduhin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos.
Sa Panginoon, huwag kayong ma-open kung lagi tayong tinutuwid ng Panginoon dahil kiniklaim mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos. Then, ang relasyon yung dalawa, mag-ama. Kung mayroon kang ama at mayroon kang ina, pero hindi ka tinutuwid, questionable ang pagiging magulang niyan sa'yo. Tama? Mag-i-amen po ba tayo dyan? Alam namin ang mga magulang namin dito sa lugar na to ay magulang talaga namin. Dahil sa panahon na mali kami, tinutuwid kami. Yan yung Diyos din natin. Kapag ang Diyos, hindi ka na tinutuwid sa mga maling ginagawa mo, i-question mo na ang sarili mo, anak ka pa ba ng Diyos? Kasi ang tunay na magulang, may pakialam sa anak niya. Pag ang anak mo pupunta na ng bangin, mahuhulog na, okay lang ba sa'yo? Sa Diyos, hindi pwede yun. Pag ang anak niya pupunta na ng bangin, kukunin niya yung kanyang rod, kukunin niya yung kanyang panikwat at aanay ka sa leeg. Makabalik ka lang sa kanya. Masakit kaya yun? Masakit yun. Minsan ang disiplina ng Diyos ay masakit, pero sa ikatutuwid natin. Tunay yung pagmamahal ng magulang sa anak na dinidisiplina ang anak at hindi hinahayaang ang anak na pariwara. Huwag kang maging masaya. Kung anak ka at walang dumidisiplina sa'yo kahit mali na ang ginagawa mo, i-question mo na sa sarili mo. Mahal pa kaya ako ng magulang ko dahil ang tunay na magulang, ayon sa mga nakapag-aralan natin, dinidisiplina ang anak. Okay? Higit natin siyang pag-alayan ng ating oras at panahon, higit pa sa ating mga pinagkakaabalahan. Yes, magtrabaho ka. Gawin mo lahat ng mga bagay na pinagkakaabalahan mo, pero please, sa panahon na para na sa Diyos, huwag mo na sana yung kunin. Amen? Huwag mo na sana kunin yung time mo para sa Panginoon. Tanong, nagde-devotion pa po ba kayo? Time na yun ninyo ni Lord. Nagpe-pray ba kayo? Pastor, bilang-bili ako sa pinapanood ko. Prayer time na. Pati ba naman yung prayer time mo para kay Lord, kinuha mo pa. Dapat meron tayong lagi limitasyon. Pahalagaan natin ang lahat. Maglaan ka ng oras sa panahon sa pagtatrabaho, pero mas higit dapat yung panahon para sa Diyos. Kapatid, si Lord pa ba talaga? Yung paglalaanan natin, counting oras lang. Ang simba ho ay walang 4 na oras. Walang 4 na oras. 3 oras lang po ito. Sa isang linggo, paglalaanan mo na si Lord at 3 oras, sana isapul mo na. Mula worship hanggang Word of God. Gumawa at gawin lagi natin ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay upang sa araw ng pagsusulit, hindi niya tayo parusahan, bagkos ay bigyan niya tayo ng gantimpala at karangalan. Ang sarap sa pakiramdam, Lord, pag lapit ko sa iyo, eto na, halimbawa ako na kinuha na ako ng Panginoon at ako mauuna doon sa harapan niya, sasabihin ng Panginoon, Jonel, anong ginawa mo sa sanlibutan? Alam niyo yung tanong ng Panginoon na yon, wala kang maididinay dahil alam naman niya yung sagot. Ang gusto lang ng Panginoon marinig sa atin kung paano natin i-deliver sa Kanya ng tama yung Kanyang nakita. Ang hirap kaya nung tatanungin ka, may mga tatay na ganito eh. Tatanungin yung anak, pero alam na nung tatay yung ginawa. Minsan may mga anak talaga nagsisinungaling pa. Sa Diyos, walang makapagsisinungaling. Alam ng Panginoon yung itinatanong niya sa'yo. Di ba? Sabi nung iba, kung Diyos ang Panginoon Diyos sa Garden of Eden, bakit niya tinanong si Eva at si Adan, nasaan kayo? Sabi ko, grabe naman yung tanong. Nonsense. Kaya tinanong ng Panginoon si Eva at Adan, hindi dahil hindi niya alam. Gusto ng Panginoon maging honest si Eva at Adan na sabihin ang ginawa nila. And true enough, sabi ni Eva at Adan, Panginoon, natakot po kami na makita ninyo kami kasi nakahubo kami. Ibig sabihin, ni namin ni Eva at Adan, nagkasala sila. Pero sabi ng Panginoon, kinain niyo ba? Puro tanong si Lord. Hindi ba alam ni Lord na kinain? Alam. Alam na ni Lord na nandun eh. Okay. Kinain niyo ba? Sabi nung lalaki, eto kasi binigay mong babae eh. Nagturuan pa. Yung babae naman, tinuro naman niya yung ahas. Sabi nung babae, eto kasing ahas eh. Yung ahas kawaway, walang kamay eh. Dila na lang, sabi. Yung ahas walang may turo, walang kamay eh. Nagdila na lang yung ahas. Mga kapatid dapat marunong tayong umamin sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung ginawa mo, then humble. Lord, patawarin niyo ako. Anong tunay na pagsisisi? Tatalikuran yung kasalanan at hindi na babalikan. Yan ang tunay na repentance. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, yan ang mga aral mula sa mga aral.